Magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko lang pong magpasalamat at shoutout sina Lodi Kingkaway Leonard 2.0, Lodi Delapiedo R70 at Lodi Joshua Bocarices T6F. Maraming salamat po sa lagi ninyong pagsuporta sa ating channel. Tayo na't simulan na natin ang kwento ng Phantom Swordsman. Nagsimula ang eksena nang itinaas ni Mowi ang kanyang espada at sinabi na magsasanay sila sa mga grupo. Inutusan niya silang bumuo ng tig-5 miyembro bawat grupo. Sinabi niya na ibigay nila ang kanilang buong lakas sa pakikipaglaban, idinagdag pa niya na lalaban siya na parang nais silang patayin. Ang mga mahuhuli o mapag-iiwanan ay hindi makakasama sa pagpunta sa Jiangho. Napangiti si Mujin nang marinig ito at inisip nito na maaaring nakapunta na rin ang kanyang senior upang makita ang sect leader. Pero inunahan niya na ito. Kahit sabihan pa siya ni Mowi na hindi kailangan ang kanyang ginawa, ayos lang daw sa kanya. Naniniwala siya na mas lalakas sila kung kasama nila si Mowi. Tinawag niya ang unang grupo upang lumapit at pina-address ang iba para magkaroon ng espasyo. May isang disipulo ang nagulat, naisip niya kung ano ang pinagdaanan ni Mujin sa Jiangho at nagagawa pa niyang ngumiti kahit tunay na espada ang gagamitin nila. Napansin ni Mowi na tinutulungan siya ni Mujin kahit hindi niya ito hinihingi. Nainis siya ng bahagya, pakiramdam niya ay may nakalimutan siya, pero hindi niya ito maalala kung ano iyon. Ilang sandali siyang nag-isip pero pinili niya na lang itong kalimutan. Naisip niya na kung mahalaga daw iyon, ay hindi niya iyon makakalimutan kaya nag-focus na lang siya sa pagsasanay. Sumugod si Musan at umatake gamit ang espada, ngunit madali naman itong hinarang ni Mowi at sa isang galaw. Naitulak niya si Musan paatras at sinundan niya ito ng suntok na nagpalipad sa kanya. Bumagsak si Musan at napadora ng dugo. Hindi daw sapat na umasa lang sa espada. Napagtanto ni Musan na ginagamit din ng kanyang senior ang kabilang kamay sa pakikipaglaban. Naalala niya na si Mowi ay lumalaban na parang totoong laban. Maaari itong dumura, magtapon ng lupa, o maghagis ng bato para makalamang. Pinilit na tumayo ni Musan at sinabi nito sa sarili na hindi siya dapat mabigla sa ganitong paraan ng pakikipaglaban. Alam niyang sila ang masasaktan kung magkamali sila at wala dong pakialam si Mowi kung masaktan man sila. Wala din dong lugar para sa reklamo at takot. Bigla niyang napansin ang espada na papunta sa kanyang ulo. Naunawaan niya na isang pagkakamali lang ay maaaring ikamatay niya ito. May kasabihan tungkol sa asnong gumugulong sa lupa, ginagamit daw ito upang maliitin ang mga taong gumugulong para umiwas. Sa Murim, mahalaga ang dangal. Maraming mandirigma ang mas pipiliing mamatay kaysa mapahiya. Pero hindi ito sinunod ni Musan, gamulong siya sa lupa para umiwas sa atake ni Mowi, at doon niya naintindihan na walang halaga ang dangal kapag buhay na ang nakataya. Kapag kaharap mo ang kamatayan, ang mahalaga daw ay iwasan ito at mabuhay. Lumipas ang panahon at dumating ang taglamig sa Mount Hua, nagsuot ng makakapal na damit ang mga disipulo. Naganap na rin ang pagtanggap sa mga bagong disipulo. Habang nakatingin sa bundok, napaisip si Musan kung tama ba ang kanyang ginagawa. Hindi na siya gaanong natatakot, at hindi na rin kasing hirap ang pagsasanay tulad ng dati. Pero daw hindi ibig sabihin nito na madali na ang lahat. Unti-unti ring bumababa ang kanyang kumpiyansa at kahit matagal na silang nagsasanay, abala pa rin daw siya sa pag-iwas. Natatakot siya na baka hindi na siya gumaling pa, iniisip din ito kung ito na ba ang kanyang limitasyon. Muling hinarap ni Musan si Mowi at inatake siya nito. Na-block niya ang isang atake, pero agad siyang napaatras dahil sa may batong papunta sa kanya, at nakaiwas naman siya rito. Sumunod ang isa pang atake at yumuko ito para umiwas. Sinabi niya sa sarili na gusto niyang maging isang tunay na mandirigma ng Mount Hua. Sumugod siya pero sinalubong siya ng suntok at muli siyang bumagsak. Habang nakahiga ay makikitang hirap din siyang huminga. Lumapit si Mowi at iniabot ang kanyang kamay, tinanong ni Musan kung maayos ba ang kanyang ginagawa. Ipinaalala ni Mowi ang unang araw ng kanilang pagsasanay. Noon, hindi siya tumatagal ng 5 palitan ngunit ngayon, kaya na niyang umabot ng 20 palitan. Sinabi ni Mowi na marunong na siyang umatake pabalik kahit na dati, puro iwas lang daw ang ginagawa niya. Ipinaliwanag niya na hindi niya napapansin ang kanyang pag-unlad ngunit sinabi ni Mowi na lumalakas daw ito. Sinabi rin niya sa lahat na umunlad na rin sila at nakasanayan na ng kanilang katawan ang pagsasanay na ginawa ni Mowi. Ito daw ay makikita sa kanilang mga kamay.
Pinayuhan sila ni Muwi na huwag pagdudahan ang kanilang pagsisikap dahil kung naging tapat daw sila sa pagsasanay, hindi na daw nila kailangang patunayan ang kanilang sarili. Ang oras at pagsisikap ay makikita daw sa kanilang mga kamay. Narinig ito ni Musan at tumayo sa tulong ng kanyang senior. Hindi man malambing ang mga salita ni Muwi, sapat na daw ito upang gamaan ang kanyang pakiramdam. Naunawaan niya na ang isang mandirigma ay hindi dapat iniisip ang katapusan. Dapat daw ay tuloy-tuloy lang ang kanilang pagsasanay. Tulad ng isang panday, hindi iniisip kung kailan matatapos ang kanilang trabaho. Sa sandaling iyon, muli siyang natamba matapos suntukin ni Muwi. Ngunit ngayon, naiintindihan na niya na ang pagsasanay ay bahagi ng pagiging mandirigma at hindi daw ito dapat iwasan. Tumayo siya muli at huminga ng malalim, sinabi niya sa sarili na magbabago na ang kanyang paraan. Sumugod siya muli kay Muwi at lumipas ang panahon. Sinabi ng sect leader na mabilis ang pagdaan ng oras. Alam niya kung gaano nagsikap ang mga disipulo at hiniling niya sa kanila na ipakita ang kanilang natutunan. Umaasa siya na magiging tunay silang mga mandirigma ng Mount Hua, at inihayag niya na magsisimula na ang ending flower ceremony. Ang lalaking katabi ng sect leader ay nagsabi na maikli pero may dating ang kanyang talumpati. Sumagot ang sect leader na para sa kanya ay masyado itong payak at hindi ganoon kaganda. Sinabi niya na matagal niyang pinag-isipan ang sasabihin niya, pero hindi niya inaasahang ganoon lang ang kalalabasan. Napatawa ang lalaki at sinabi niya na magiging masigla ang ending flower ceremony. Sumang-ayon naman ang sect leader at sinabi niya na matagal na silang walang bagong ikatlong henerasyon ng mga disipulo, kaya naging medyo mabigat ang pakiramdam sa sekta. Tumingin ang lalaki sa likuran at sinabi na inaabangan niya ang mangyayari. Masaya raw siyang makita ang mga disipulong puno ng sigla. Nabanggit din niya na nais niyang malaman kung sino ang makakakuha ng Plum Blossom Sword. Nagpasalamat ang sect leader sa pagdala ng espada at sinabi nito na magiging engrandi ang seremonya. Tinanong niya ang lalaki kung nakita na ba nito ang kanyang anak. Sumagot naman ang lalaki na hindi pa at ayaw niyang makaistorbo, kaya mas pinili niyang panoorin ito mula sa malayo. Sinabi ng sect leader na naiintindihan niya iyon. Matagal na raw mula nang huli nitong makita ang kanyang anak kaya alam niyang determinado ang bata. Napangiti ang lalaki at sinabi na hindi mabubuo ang Plum Blossom Sword kung walang matibay na loob. Makalipas ang ilang minuto, inutusan ni Yungyung ang kanyang grupo na magsimula na. Nagsimulang mag-ensayo ang mga bata gamit ang kanilang kahoy na espada, at dito ay nanood si Mua mula sa malayo. Lumapit siya kay Mujin at tinanong kung sila na ang susunod matapos ang performance ng ikatlong henerasyon. Sumagot naman si Mujin na oo, ipinaliwanag niya na hindi sila magpapakita ng teknik at diretso daw silang pupunta sa laban. Tinanong ni Mujin kung si Mua ang nagbabantay sa grupo ni Yungyung. Sumagot naman ito na oo, at sinabi na maayos naman daw ang kanilang ginawa. Matapos ang unang grupo, tinawag naman ang susunod na grupo. Sinabi ni Mua kay Muwi na malapit nang mag-perform ang grupo ni Sona. Tinanong nito kung manunood daw ba siya. Sumagot naman si Muwi na hindi. Sinabi ni Mua na baka masaktan si Sona dahil dito at hindi dapat ganoon kalamag ang ugali ni Muwi. Pinuksan ni Muwi ang kanyang mga mata at napailing ito sa sinabi ni Mua. Sinabi ni Mua na huwag siyang pansinin at si Mujin daw ang kausap niya. Dagdag pa niya na sanay na siya sa ugali ng kanyang senior. Nagtaka si Muwi, pero kahit hindi halata, pinapanood niya ang bata. Napansin niya na maayos ang galaw ni Sona at maganda daw ang poster nito, mas mahusay daw ito kaysa sa inaasahan niya. Naalala ni Muwi ang kanyang kabataan noong kaedad niya si Sona, wala siyang maayos na pagsasanay at hindi rin siya natuto ng mga formation technique noon. Napaisip siya tungkol sa mga formation technique at may iba't ibang uri daw nito, tulad ng ginagamit ng iba't ibang sekta at angkan. Pero hindi niya pa daw nasubukan ang mga ito. Mas sanay siya na lumaban mag-isa, kaya hindi niya ito binigyang pansin noon. Pero ngayon, naisip niya na maaaring makatulong ito lalo na kung maraming kalaban. Naisip niya kung may mas advanced na teknik ang Mount Hua. Habang iniisip niya ito, tinawag na ang ikatlong grupo. Tinanong ni Mujin si Muchol kung may bata siyang tinuturuan doon. Sumagot naman si Muchol na oo. Tinanong ni Mua kung sino iyon, tumingin si Mujin at agad niya itong nakilala. Ang batang seryoso ang mukha at may maitim na berdeng buhok. Ang panday na nasa tabi ng sect leader ay nakatingin din sa bata, yun pala ay anak niya. Naalala nito ang sinabi niya noon sa kanyang anak,
sinabi niya na ang Plum Blossom Sword ay tinatawag ding patay na espada ng mga panday. Tinatawag itong ganoon dahil para lamang ito sa iisang tao. Mahirap din daw itong likhain, kaya napakatibay nito. Ipinaliwanag niya na kapag namatay ang may-ari, inililibing din daw ang espada kasama nito. Ayaw ng panday na hawakan ng kanyang anak ang ganitong espada at mas gusto niyang sundan nito ang kanyang landas bilang panday. Sinabi niya na kung pipiliin pa rin ng kanyang anak ang landas ng espada, magkikita sila sa ending flower ceremony. Habang pinapanood niya ang bata, naalala niya ang mga espadang ginawa niya na ginamit sa laban at kalaunan ay nalibing. Bilang ama, ayaw niyang maranasan iyon ng kanyang anak. Ayaw niyang mag-isa itong harapin ng ganitong kapalaran. Pero nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng bata at alam niyang hindi niya ito mapipigilan. Kahit masakit, tinanggap niya ito. Nais na lang niya na balang araw, ang espada ng kanyang anak ay magagamit para protektahan ang sarili nito. Natapos ang performance ng ikatlong grupo at pumalakpak ang panday at ngumiti. Ngumiti rin ang bata nang makita siya, at pumalakpak din ang mga nakatatanda. Napansin ni Moa na sila na ang susunod kaya hiniling nito kay Moe na magsabi ng ilang salita sa mga disipulo. Tumanggi si Moe sa una, ngunit pinilit siya ni Mujin, kaya sinabi na lang niya na gawin nila ang lahat ng kanilang makakaya. Lumabas si Elder Beck at tinawag ang mga nais kumuha ng Plum Blossom Sword. Lumabas si Muchol at sinabi na siya na daw ang mauuna. Nagulat si Moa sa sinabi ni Muchol, umakyat naman si Muchol sa entablado at hinugot ang kanyang espada. Sinabi ng elder na alam niya ang pagbabago nito at ipinagmamalaki niya ito, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya makukuha ang Plum Blossom Sword kung hindi siya magiging karapat-dapat bilang mandirigma ng Mount Hua. Sinabi ni Muchol na naiintindihan niya daw ang sinasabi ng elder, kaya kumuha siya ng posisyon at itinaas ang kanyang espada. Sinabi ng elder na magsimula daw ito kung handa na itong umatake. Agad sumugod si Muchol at inatake ang elder. Madaling nakaiwas ang elder sa atake sa pamamagitan ng pag-ilag sa gilid. Agad siyang gumanti mula sa tagiliran ngunit naharang ito ni Muchol. Sunod na sumaksak si Muchol gamit ang kanyang espada, pero muli itong naiwasan ng elder. Mas mabigat at mas mahaba ang espada, kaya mas mabagal itong igalaw. Alam ito ng elder, at napansin niya na mabilis si Muchol para sa gumagamit ng malaking espada. Pero matapos maiwasan ang atake nito, naging sadaling bukas ang kanyang depensa. Inatake ng elder ang kanyang leeg, ngunit lumuhad si Muchol at hinarang ang pag-atake nito. Nagulat ang elder sa ginawa niya at imbes na igalaw ang espada, ginamit niya ang galaw ng kanyang katawan upang makapagdepensa. Pero alam ng elder na hindi ito tatagal. Sa posisyong iyon, mahihirapan ang bata na magtuloy-tuloy sa depensa. Limitado pa rin daw ang paggalaw ng malaking espada kaya habang nakaluhod, naalala ni Muchol ang sinabi ni Moe. Sinabi ni Moe na hindi niya kailangang gayahin ang iba, ang kailangan daw niyang hanapin ay ang kanyang sariling paraan sa espada. Ipinaliwanag din niya na masyado siyang tensyonado sa mga braso. Kapag luluwagan niya ang mga ito, magiging mas maayos daw ang galaw niya. Dapat lang daw higpitan ang mga braso sa tamang sandali, kapag binabago ang direksyon ng espada, kapag nagbibigay ng puwersa, at kapag pinipigilan ito. Tinanong ni Muchol kung kailangan bang salaitan ang higpit at luwag ng kanyang braso. Sumagot naman si Moe na oo. Pero hindi daw dapat lumuwag ang buong katawan, braso lamang daw ang dapat luwagan nito. Dagdag pa ni Moe, na kailangang gamitin ang buo nitong katawan lalo na ang gitna o core, bilang sentro ng galaw nito. Kung gagawin daw ito, mas lalakas at mas bibilis daw ang atake ni Muchol. Ang braso ay hindi sapat sa pagkumpas ng espada, kaya mas malakas daw ang atake pag ang buong katawan ang gagamitin kaysa sa braso lang. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Muchol ang ibig sabihin ni Moe. Tumayo si Muchol at malakas na iniikot ang kanyang espada. Natabig ang espada ng elder at nagulat ang elder sa lakas na ipinakita na atake ni Muchol. Nagbago ng tindig si Muchol at itinaas muli ang espada nito. Napansin naman ito ng elder. Naalala ni Moe na sinabi ni Muchol na umaasa lamang daw siya sa lakas ng braso dahil sa bigat ng espada. Hindi niya inaasahan na ganito pala kalakas ang disipulo. Muling umatake si Muchol ng buong lakas at napilitan ng elder na magdepensa. Kahit naharang niya ang atake, napaatras siya at muntik pang mapaluhod.
Nagulat sina Mujin at Mua sa kanilang nakita. Sinabi ni Mua na ngayon lang niya nakita ang ganoong klaseng pag-atake mula kay Muchol. Napagtanto ng Elder na ginagamit na ng bata ang buong katawan para kontrolin ang espada. Pinuri niya ito, pero sinabi rin niya na hindi pa iyon sapat para pumasa. Hiniling niya na ipakita ng bata ang dahilan kung bakit pinili nito ang landas na iyon. Muling umatake ang Elder at napaatras si Muchol. Tumayo ang Elder at nag-ipon ng enerhiya, lumitaw naman ang mga talulot ng Plum Blossom sa dulo ng kanyang espada at ginamit nito ang teknik na Falling Plum Blossom Returning Ring. Umiikot ang kanyang espada habang nagpapakawala ng mga atake na parang talulot. Napansin ni Mui na nililimitahan ng Elder ang galaw ng bata, at gumagamit ito ng atakeng mahirap iwasan. Alam niya na sinusubukan lamang ng Elder ang bata. Nag-ipon ng lakas si Muchol upang salagin ang pag-atake ng Elder, hindi niya layuning gumawa ng maraming galaw at gusto niya ng isang matibay na atake na hindi basta mababasag. Iniikot niya ang kanyang espada at binalot ang sarili sa enerhiya. Nang tamaan siya ng atake, nabuo ang isang anyo na parang bulaklak. Napansin ng Elder na ginagamit ng bata ang bigat at lakas ng espada sa mas maayos na paraan. Hindi nagbago ang espada, pero nagbago naman daw ang galaw nito. Naunawaan ng Elder na natutunan na ng bata kung paano gamitin ang kanyang sandata. Sinabi niya na kinikilala niya ang bata bilang isang tunay na espada ng Mount Hua. Pagkatapos nito, nawala ang enerhiya sa paligid ng bata at pinuri siya ng Elder at sinabing maganda daw ang kanyang ginawa, kahit hindi pa ito perpekto. Nagpasalamat naman si Muchol dahil kinilala ng Elder ang kanyang kakayahan sa espada. Pagkatapos, ay tinawag ng Elder ang susunod na disipulo. Samantala, tinanong ng anak ng panday si Sana kung may ganitong teknik na sa Mount Hua. Sumagot si Sana na wala, at natutunan lamang iyon ng disipulo sa sarili nitong paraan. Kumanga ang bata sa pinapakita ni Muchol, sinabi ni Sana na bagay daw iyon sa kanya dahil malakas din daw ito. Matapos pumasa sina Mua, Mujin, Musan, Murayan, at Muho, dumating na ang huling laban. At sa wakas, si Mui na ang susunod na lalaban. At dito nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa